Paano nga ba pataasin ang level ng self-confidence o pagtitiwala sa sarili o kakayahan na siyang alam natin na magdadala sa ating buhay na maabot ang ating mga pangarap? Na kahit anumang pagsubok na mapagdaraanan ay magpapatuloy pa din sa laban. Sa tulong ng mga apremasyong ito na base sa salita ng Diyos, ay lalago itong pagtitiwala sa sarili sa pamamagitan ng una sa lahat, pagtitiwala sa magagawa o kaya'y kakayahan ng Panginoong Diyos na ipagkakaloob niya sa atin. Taga-Filipos chapter 4 verse 13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Oo, ako ay makakagawa ng lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa akin. Filipos chapter 1 verse 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Oo, natitiyak kong ang mabuting gawang sinimulan ng Diyos sa akin ay Kanyang tatapusin hanggang sa araw na darating muli ang aking Panginoong Hesus. Mga Hebrew chapter 4 verse 16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Oo, lalapit ako sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan ko ang habag at pagpapala na tutulong sa akin sa panahon ng aking pangangailangan. Mga Hebrew chapter 13 verse 6. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Oo, ang Panginoon ang tumutulong sa akin at hindi ako matatakot. Josue chapter 1 verse 9. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Oo, sa presensya ng Diyos, ako ay magiging malakas at matapang dahil kasama ko siya saan man ako magpunta. Mga Awit chapter 27 verse 1. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang uog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisintakan? Oo, ang Diyos ang aking liwanag at kaligtasan. Wala akong dapat katakutan. Mga Awit chapter 27 verse 3. Kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Oo, magtitiwala ako sa may kapal kahit pumalibot at salakayin ako ng kaaway. Hindi ako matatakot dahil alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Isaiah chapter 41 verse 10. Ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos,
Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Oo, ang Diyos ang nagpapalakas at tumutulong sa akin. Hindi dapat ako mangamba. Mga Kawikaan chapter 3 verse 26. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ika'y masilong. Oo, ang Diyos ay nasa aking tabi, nag-aalaga upang hindi ako madapa. Efeso chapter 3 verse 12. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Oo, sa pamamagitan ni Kristo, mayroon akong kumpiyansa na lumapit sa Diyos ng malaya. Mga Gawa, chapter 1, verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Oo, tinanggap ko ang kapangyarihan galing sa Espiritu Santo upang maging saksi ni Kristo saan man sa mundo. 2 Corinto chapter 12 verse 9. Ganito ang kaniyang sagot: ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Oo, ang grasya at habag ng Panginoon ay sapat sa akin, sapagkat ang kapangyarihan niya ay nahahayag kapag ako ay mahina. Nagiging malakas ako sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang mga afarmasyong ito ay nagbibigay diin sa kumpiyansa na matatagpuan natin sa Diyos na nagbibigay tapang, tiwala sa sarili at lakas sa atin sa bawat yugto ng ating buhay.